Habang inaalala ni Tiny ang mga nangyari kamakailan, napagtanto niyang napunan ng mga ito ang bitak-bitek sa bato ng espiritu. Naisip niya kung ito ba ang dahilan kaya sila nagkakaintindihan. Tumango ang espiritu ng lobo bilang pagsang-ayon. Tumangala si Tiny at nagtanong kung maaari na ba silang gumawa ng kasunduan. Muling tumango ang espiritu, tanda ng pagsang-ayon. Ngumiti si Tiny, iniabot ang kanyang kamay, at sinabing mabuti ito. Agad niyang inanyayahan ang espiritu sa kasunduan. Naalala niya na hindi nangangailangan ng patuloy na atensyon ng mga espiritu tulad ng mahika, basta't may sapat na mana upang mapanatili ang kanilang anyo, handa silang tumulong. Karamihan sa mga espiritu ay lumalakas upang sumabay sa kapangyarihan ng kanilang tagapagpatawag. Ito rin ang dahilan kung bakit isa si Athena sa 10 dakilang kabalyero. Bigla namang tumahol ng galit ang espiritu ng lobo. Nag-isip si Tiny at napagtanto niyang may nais itong ipahiwatig. Nangilabot siya sa naisip, hinihingi nito ang paghihiganti. Napakuyom siya ng kamao at ngumiti, sinabing madali lang iyon, balak niya talagang patayin ang lahat ng may kinalaman sa mga demonyo. Muling tumahol ang espiritu bilang pasasalamat. Iniabot ni Tiny ang kamay at hinaplos ang balahibo nito. Ang huling yugto ng kasunduan sa espiritu ay ang pagbuo ng mga patakaran sa kanilang pagsasama. Sa sandaling iyon, unti-unting humiwalay ang bughaw na anyo ng espiritu mula sa katawan ng lobo at unti-unting umangat. Nagtanong si Tiny kung ano ang dapat niyang itawag dito. Yumukol siya, kinamayan ng lobo, at sinabing siya ang pipili ng pangalang magugustuhan niya. Tinawag niya itong Lunar Wolf. Tumahol naman ito bilang pagtanggap. Pagharap niya sa umiiyak na lobo, inisip ni Tiny kung ano ang nararapat gawin dito. Patuloy pa rin itong humihingi ng tawad kay Arena. Tiningnan ito ni Lunar Wolf ng may hayagang galit. Hindi makapaniwala si Tiny na may lumikha ng isang beastman gamit ang bato ng espiritu. Base sa demonyong enerhiya na taglay ng mga ito, malinaw na sila ay mga tagasunod ng demonyo, mga tagasamba na tumalikod sa Diyosa. Inilagay ni Tiny ang kamay sa kanyang baba at napaisip. Sobra na raw ang pinsalang idinulot ng mga ito, kahit bago pa man dumating ang hukbo ng hari ng demonyo. Dagdag pa niya, nasa loob siya ng labyrinth noon kaya hindi niya nasaksihan ang mga nangyari. Muling humingi ng tawad si Wolf kay Arena. Sinipa siya ni Tiny sa tagiliran, dahilan upang bumagsak ito. Tahimik ngunit mariing inutusan niya itong tumigil. Tinanong ni Tiny kung ang mga tagasunod ng demonyo ba ang nagbigay sa kanya ng bato ng espiritu. Namilipit si Wolf sa sahig at muling humarap kay Arena. Sa isip ni Tiny, tila tuluyan na itong nawala ng katinoan. Mabilis niyang tinawag ito at mariing inutos na magbalik sa ulirat. Tumayo si Lunar Wolf sa harap ni Wolf at nagsimulang umungol ng mapanganib. Natigilan si Wolf sa takot at napatingala. Muli siyang nanginig at nagtanong, iyon ba ay isang lobo? Muli siyang tinanong ni Tiny kung saan naroroon ang mga taong nagbigay sa kanya ng bato ng espiritu. Nagsimulang takpan ni Wolf ang kanyang sarili gamit ang mga kamay, at nagsabing ito ay isang organisasyon. Mahina ngunit malinaw ang tanong ni Tiny, kaya na pala nitong magsalita. Mas malakas niyang tinanong kung saan matatagpuan ang organisasyon at ano ang ginagawa nito. Nagsimulang umalalay si Wolf gamit ang kanyang mga kamay upang makabangon. Mabangis ang kanyang ubo at sa pagitan ng kanyang mga ngipin ay sinabing, hindi sila papayagan ng mga iyon. Ibinaba niya ang tingin at, na may baliw na anyo, sinabing siya ay isa lamang test subject. Patuloy siyang tumingin pababa na tila nawawala sa sarili, at sa isang hindi inaasahang ngiti, sumigaw siyang malalakas ang mga iyon. Biglang sumabog ang kanyang ulo. Itinaas ni Tiny ang mga kamay upang ipagtanggol ang sarili mula sa pagsabog. Nabigla siya sa nasaksihan. Napahagod siya sa kanyang buhok at napamura, may inilagay sigurong sumpa upang hindi ito makapagsalita ng sobra. Bumagsak ang katawan ni Wolf at nabuo ang malaking lawa ng dugo sa ilalim nito. Naalala ni Tiny na parang may narinig siyang ganitong kaso sa kanyang nakaraang buhay. Bumalik sa kanyang alaala kung paano galit na galit noon si Wolf habang sinisigawan siya na darating ang organisasyon. Noon, inakala pa ni Tiny na tinutukoy nito ang kanyang mga tauhan na naiwan sa unang palapag. Idinagdag pa niyang hindi nga nila alam dati na si Wolf ay isang beastman. Tinupi ni Tiny ang kanyang mga braso sa harap ng dibdib at yumuko sa kanya, mariing tinatanong kung dapat niya ba itong saktan ngayon o hintayin muna ang lahat ng impormasyon. Ang lalaki, habang nakatingin sa kanya na puno ng takot, ay biglang nagdasal. Tumigil si Tiny sa paggunita at kumaway ng kamay na tila nagsasabi ng ayos lang. Idinagdag niya na hindi siya mahilig mag-isip ng malalim. Napatingin siya sa gilid at napansin ang isang bagay na maliwanag ang liwanag. Para sa kanya, may mas mahalaga pang bagay. Binuhat niya ang bangkay ni Wolf at inisip kung dapat bang isauli ang bagay na kinuha nito.
Sa sumunod na sandali, buong lakas niyang inihagis ang katawan ni Wolf sa pader. Bumagsak ito sa mga guho, at sa likod ng wasak na pader ay lumitaw ang isang bakal na lagusan na may kakaibang bilog na mekanismo para buksan. Naisip ni Tiny na makikinabang si Sword Emperor sa impormasyong nakuha niya rito. Nagpa siya siyang ipaalam ito kapag may pagkakataon. Tumingin siya sa hatch at sinabi sa sarili na ito ay para sa dating kasamahan. Itinaas niya ang kamay ni Wolf at idinikit ito sa bughaw na butas sa lagusan. Makalipas ang ilang sandali, bumukas ang hatch. Pumasok si Tiny sa lagusan na may pagyayabang sa mukha. Aniya, hindi ito para sa nakaraan kundi para sa tiwala ng kanyang magiging kasamahan. Nasa likod niya si Lunar Wolf na maingat na sumisilip. Sa puntong iyon, iniunat ni Tiny ang kamay sa singsing na nakapatong sa pulang unan. Isa itong gintong singsing na may disenyo ng agile ang nakabuka ang mga pakpak. Nakilala niya ito bilang singsing ng pamilya Velena. Sa isang alaala, lumuhad si Chloe Von Velena na may ngiti at tinanong ang kanyang pangalan. Sa nanginginig na tinig, sinabi niyang siya iyon. Lumuhad din si Chloe, at habang tinatanggal ang kanyang gintong singsing, pinuri niya ang pangalan nito, sinabing bagay na bagay ito sa kanya. Tahimik na tumingin sa gilid ang kabalyero sa likuran niya. Ipinatong ni Chloe ang singsing sa kamay ni Tiny at sinabi nitong kunin niya iyon. Idinagdag niya na hanapin siya sa susunod para matulungan siya. Tinanong pa niya kung alam nito kung sino siya. Ngayon, hawak ni Tiny ang singsing habang pinagmamasdan ito ng mabuti. Naisip niyang kilala siya dahil sa pagmamahal niya sa kaharian ng Aslan. Tinitigan siya ni Lunar Wolf habang iniisip niya ito. Muling ipinakilala ni Tiny si Chloe Von Velena, ang bunsong anak ng Sword Emperor Asgard Von Velena. Kilala siya sa kanyang kabutihang loob dahilan para tawagin siyang Anghel. Madalas siyang tumulong sa matatanda. Inakala ni Tiny na mga 16 na taong gulang na siya ngayon, edad kung kailan may tradisyon ang pamilya Velena na libutin ang kanilang mga lupain. Nakita niya sa alaala kung paano si Chloe ay dumaan sa mga bukirin sakay ng karwahe, at tinatanggap ng mga tao ang kanyang presensya. Isa rin sa mga tradisyon ay ang pag-aalay ng mga bulaklak sa bawat templo at pagpapakilala sa sarili. Sa palagay ni Tiny, kaya sila unang nagkita sa Red Light District, ang lugar na itinuturing na pinakaliblib sa buong Dokado, ayon sa mga dokumento. Naalala niya ulit kung paano ito nakatayo sa harapan niya noon. Noong una, tinitigan niya si Chloe na may pag-asa. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi niya naibalik ang singsing at pinili ang paghihiganti. Nagbalik sa kasalukuyan si Tiny at tinitigan ang singsing kung saan sumasalamin ang liwanag ng araw. Napaisip siya na mas pinahirap nito ang pagkuha ng suporta. Inilagay niya ang singsing sa bulsa ng kanyang pantalon at nagpas siyang magiging iba ang lahat sa pagkakataong ito. Aniya, mas madali na ngayon humarap sa Sword Emperor dahil sa singsing. Isang boses ang biglang nagtanong kung nasaan ang hanggal na iyon. Lumingon si Tiny sa wasak na pintuan, ngumiti ng mapanukso, at inisip na dumating ang mga ito sa tamang oras. Nakatayo si Ram, nakatalikod, nakasuot ng makapal na baluti mula ulo hanggang paa. Sa mabibigat ngunit tiwalang hakbang, dumaan siya sa bulwagan kung saan nagkalat ang mga bangkay. Tumingin siya sa isa sa mga katawan na may nakabaluktot na binti. At napansin na tila ito'y inikat sa ere habang hawak sa mga paa. Maingat siyang tumingin sa paligid at matatag na sinabi na ito ang gawa ng tagapagdala ng mana. Naisip niya kung ang bata ba ang may gawa ng lahat ng ito. Mula sa likod niya, may mga lalaking nagsigawan ng pag-asa, sinabing iyon nga mismo ang nangyari. Nag-isip si Ram. Isa sa kanila ang nagsabing madali nilang malulupig ito kung kasama nila si Tiny. Bigla siyang napalingon at tinawag silang mga hanggal. Pinagalitan niya sila at sinabing huwag nang gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Nagtaas ng mga palad ang isa sa kanila bilang senyales ng takot pero sinabihan pa rin siya ni Ram na hindi iyon ang punto. Bigla niya itong sinipa sa dibdib ng buong lakas at sumigaw na ganyan ba ang pag-aalaga ni Wolf sa kanyang mga tauhan. Bumagsak ang lalaki. Si Ram ang kapitan ng mga bantay sa panlabas na kuta ng Fields. Kumalma siya at napabuntong hininga. Naisip niyang maaari niyang gamitin ang pangyayaring ito bilang dahilan para itaas ang buwis. Bigla siyang may napansing kakaiba sa gilid. Lumingon siya sa gilid, nagulat, at napaisip. Si Tiny naman ay nakasandal sa railing habang nakangiting nakatingin pababa. Biglang nagsigawan ng mga lalaki, kinilala siya bilang ang kakaibang nilalang. Muling iginiit ng mga ito na siya nga iyon. Galit na tinanong ni Ram kung siya ba ang may gawa ng kaguluhan sa lugar. Walang takot na bumaba si Tiny sa hagdan, kinumpirma ang ginawa. Muling nagtanong si Ram, puno ng galit, kung alam ba niya ang kanyang ginawa. Saglit na tinanong ni Tiny na parang nanunukso kung ano ang problema. Ipinaliwanag niya na tinutugis lang niya ang mga tulisan.
Walang pakialam si Tiny sa opinyon ni Ram at tinanong kung bakit siya naroon. Ipinahiwatig niya na baka binabayaran lang sila ng Wolf. Napatigil si Ram sa galit, litaw ang mga ugat sa kanyang noo, at nagtanong kung wala ba talaga siyang takot. Biglang sumugod si Ram, pinapataas ang pulang mana. Habang papalapit, hindi gumalaw si Tiny at kalmado lang na pinanood siya. Sa isip niya, isang may mana lang ito na hindi pa umaabot sa ikalawang antas. Sa isang simpleng galaw, tinamaan ni Tiny ang palad ni Ram. Nagulat si Ram nang maglaho ang mana sa kanyang kamay. Iniisip ni Tiny na kung ganoon, kakayanin niya ito. Buong determinasyong tumulak siya gamit ang kanyang mga paa at sinipa si Ram sa katawan. Napasayaw si Ram ng kaunti sa lakas ng sipa, pero agad niyang hinawakan ang tuhod ni Tiny gamit ang palad, galit na galit at naninigas ang panga. Ngunit ngumiti si Tiny, itinaas ang kamay, at sinabing sapat na ang pagpapakita ng lakas. Sa pamamagitan ng ngipin, inamin ni Ram na hindi iyon masama. Maya-maya, itinulak niya si Tiny palayo gamit ang isang mahinang galaw. Naisip ni Tiny na hindi pa ito ang tamang panahon para kontrahin si Lord Files. Lumipad paakyat sa hagdan si Tiny at bumagsak sa likod. Napagtanto niya sa kanyang isip na maraming mga kabalyero ang nagsisilbi sa lalaki kaya mas mainam na umatras. Sumunod si Ram, kaya't mabilis na tumalon si Tiny pabalik sa taas ng hagdan. Naisip niya na kailangan niyang tiyaking kusang loob siyang Outrest. Tinawag siya ni Ram ng daga at mabilis na hinugot ang kanyang espada, sinabing titignan kung paano siya reresponde. Ngumiti si Tiny, lumitaw si Lunar Wolf sa kanyang likuran, nakatingin pababa na may matinding pananakot. Nagtanong si Ram kung iyon ba ay isang espiritu. Nagpakita ng mga pangil si Lunar Wolf, nagliliwanag ang mga mata sa galit. Napalunok si Ram, gulat na gulat. Tahimik na inisip ni Tiny kung natakot ba ito. Para sa kanya, sa liit ng silid, imposibleng hindi mapansin ang espiritu. Ngumiti si Tiny at tinanong kung kalmado na ba siya. Iminungkahi niyang mag-usap muna sila. Sinabi niyang wala siyang pakialam sa nangyari, basta't pareho pa rin ang bayad. Tinanong niya kung tama ba iyon. Nakahawak pa rin sa espada si Ram at nagtanong kung ano bang pinapahiwatig niya. Ipinaliwanag ni Tiny na siya na lang ang magbabayad sa kanya kapalit ng Wolf. Napatitig sa kanya si Ram at ang mga tauhan niya, hindi makapaniwala. Tumawa si Ram at sinabing hindi niya inasahan na manggagaling sa isang bata ang ganitong alok. Tinanong niya kung ilang taon na si Tiny, at kung ginamitan ba siya ng mahika para maging bata. Iwinaksi ni Tiny ang usapang mahika at sinabing dito siya talaga lumaki. Dagdag pa niya, kilala na siya ng marami dahil sa kanyang maitim na buhok. Isinuksok ni Ram ang espada pabalik sa kanyang kaluban at tinanong kung may 5 gintong yong ba siya. Tumawa si Tiny at tinanong kung nagbibiro ito. Pinuna niyang baka sobra-sobra ang hinihingi. Nagulat si Ram sa reaksyon niya. Inalok ni Tiny ng 1.5 yong, sa pantohan niyang baka isa lang ang naibigay dati. Nagngit-ngit si Ram at pinagmumura siya. Sinabi ni Tiny na kung ayaw niya, pwede silang maglaban dito mismo. Umungol si Lunar Wolf, ipinakita ang matutulis nitong mga ngipin. Napabuntong hininga si Ram sa takot at itinabi ang espada. Tumalikod si Ram at nagsimulang lumakad palayo. Sa kanyang isip, napakalungkot ng sitwasyon, hindi siya makapaniwalang ganoon siya kausapin ng isang bata. Tinawag siya ni Tiny mula sa likod at tinanong kung ano ang sagot niya. Sinagot siya ni Ram na basta't magbayad siya sa oras. Naghabulan ng mga tauhan niya, tinawag siya sa pangalan. Isa sa kanila ang nagtanong kung aalis na ba talaga siya. Sinagot ito ni Ram ng suntok sa ulo at sinigawang manahimik. Tinawag niya itong halimaw. Sumigaw si Tiny mula sa likod at pinatigil siya. Isang gintong barya ang mabilis na lumipad pababa, eksaktong bumagsak sa palad ni Ram na napatingin pataas, gulat na gulat. Sinabi ni Tiny na dahil nagbago na ang pinuno ng lugar, dapat lamang na ipakilala niya ang sarili kay Lord Files. Nagtanong siya kung maaari ba itong mag-organisa ng pagpupulong sa nasabing Panginoon. Sa gulat ni Ram, sinabi nitong ipapaabot niya ang kahilingan. Dagdag pa niya, mas mabuting tandaan na kung hindi siya makakabayad ng buwis sa takdang oras, tiyak na mararanasan niya ang galit ng Panginoon. Hinawakan ni Tiny ang rehas at sumang-ayon. Lumapit si Ram sa pintuan kasama ang ilang kalalakihan. Ngumiti si Tiny ng may halong pagyayabang at inisip kung magaganap pa kaya ang susunod na pangungulekta ng buwis. Nagtanong siya sa mga papalayong tauhan kung saan sila pupunta. Napatigil ang mga ito sa takot at napalingon sa kanyang direksyon. Ipinaalala ni Tiny na binigyan lamang niya sila ng 1 oras. Iniutos niyang tipunin ang buong grupo at dalhin doon ang lahat ng kababaihang nagtatrabaho para sa kanila, pati na rin ang mga mahihirap. Binalaan niya na sa bawat minutong pagka-late nila, may isa siyang papatayin.
Human Hill nang nakakatakot ang Lunar Wolf mula sa itaas, animoy handang umatake anumang sandali. Sumandal si Tiny gamit ang kanyang mga palad at ngumiti ng may pagbabanta. Sinabi niyang huwag silang magtangkang tumakas dahil susundan sila ng kanyang espiritu at walang sino man ang makakatakas. Muling pinaalala niya sa lahat na 1 oras lamang ang palugit. Nagsitakbuhan palabas ang mga lalaki, halos pasigaw sa takot. Tumingin si Tiny sa singsing ni Chloe Von Valena at tahimik na naisip na kung magiging maayos ang lahat ayon sa plano, matatapos niya ito sa loob ng 1 linggo. Sabik na niyang inaabangan ang pagkikita nila ni Asgard Von Valena. Makalipas ang kaunting panahon, bumalik ang mga lalaki na hingal na hingal. Isa sa kanila ang nagsabing na isama na nila ang lahat. Agad namang tumakbo si Emma papalapit kay Tiny na noon ay nakaupo sa hagdan. Buong emosyon siyang tinawag nito. Hinawakan ni Emma ang kamay ni Tiny at nagtanong kung ano ang nangyari rito. Nais nitong malaman kung si Wolf na naman ang nanakit. Ngunit ipinaliwanag ni Tiny na hindi sa kanya galing ang dugo. Tumingin siya sa gilid at ipinaalam na patay na si Wolf. Napalingon si Emma sa bangkay ni Wolf at napanganga sa pagkabigla. Ganoon din ang naging reaksyon ng iba pang mga tao sa paligid. Lumapit si Emma sa bangkay at nagtanong kung ito nga ba talaga si Wolf. Nagtakip ng mukha sa takot ang karamihan at nagtatanong kung ano ang dapat nilang gawin. Isang tinig ang nagsabi na tiyak na hindi matutuwa si Lord Fields. Sumunod nitong sinabi na hinding-hindi iyon palalampasan ng Panginoon. Habang pinagmamasdan ni Tiny ang mga tao, napansin niyang pare-parehong takot ang lahat. Alam ng bawat isa na si Lord Fields ang nag-aalaga kay Wolf. May nagsabi na kung gagamitin ng Lord ang insidenteng ito bilang dahilan para saktan sila, wala silang laban. Tahimik na inamin ni Tiny sa sarili na iyon nga ang katotohanan. Itinaas niya ang hawak na aklat at ngumiti habang ipinapahiwatig na isa itong mabigat na krimen ang rebelyon. Muli siyang nagtanong ano na ang mangyayari kay Lord Fields kung malaman ni Asgard Von Valena na niloko siya. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, nag-uusap ang dalawang gwardya. Sinabi ng isa na matagal na niyang hindi nakikita si Ram at nagtanong kung ito ba'y nagbabakasyon. Sumagot naman ang isa at nagtanong kung may nabalitaan na siya. Ikinwento niya na dahil sa nangyari sa bahay ng mga invader, pinatawan ng probation si Ram. Nagtanong ang unang gwardya kung may nagawa ba ito. Muling nagtanong ang ikalawa kung may narinig na ba ito tungkol sa labanan kung saan nasangkot ang mga tulisan. Huminga ng malalim ang unang gwardya at inalala kung ito ba yung insidente kung saan nakita nila ang isang halimaw. Sinabi pa niya na, lahat ng sangkot ay nagsabi ng pareho, isang dambuhalang halimaw na lobo ang tumugis sa kanila. Kinumpirma ito ng pangalawang gwardya at sinabing kamukha ito ng lobo. Dagdag pa niya, ang dating leader ng grupo ay hindi na raw makilala at tila ba pinugutan ng ulo at tinakpan ng tela ang katawan. Sabi rin niya, tila nawala na rin lahat ng salapi nito. Nag-usisa ang unang gwardya kung ano ang kinalaman ni Ram dito. Hinala niya, may nangyaring hindi maganda nang makausap ni Ram ang bagong pinuno. Idinagdag din niya na maraming reklamo mula sa mga bisita dahil sarado lahat ng mga establishmento. Sinabi naman ng pangalawang gwardya na wala nang kinikita ang lungsod nitong mga huling araw. Naunawaan ng unang gwardya ang sitwasyon at sinabing siguradong magagalit ang Panginoon. Haka naman ng ikalawa, kaya raw ipinatawag ang bagong pinuno. Habang nag-uusap ang dalawa, nakasandal si Tiny sa isang pader at narinig ang kanilang pinag-uusapan. Tinanong ng isa ang pangalan ng bagong pinuno. Bahagyang lumingon si Tiny at naalala kung paano niya tinanong noon ang mga tao kung ano ang maaaring mangyari kay Lord Fields kapag nalaman ni Asgard Von Valena ang panlilinlang. Nagulat si Emma at nagtanong kung ano ang pinagsasabi niya. Tumingin si Tiny sa hawak niyang libro at napag-isip-isip na ang lahat ng aristokrata ay tila pare-pareho pa rin gaya noong dati niyang buhay. Naisip din niya na wala naman siyang natagpo ang anumang ebidensya nang suriin niya ang ledger. Agad niyang naalala na dati, inalok siya ng Lord ng kalahati ng yaman ni Wolf para sa bagay na iyon. Sa nakaraan, ibinigay niya ito sa Panginoon at binigyan siya ng isa pang pagkakataong iligtas ang ilang kaibigan mula sa mga invader. Ngunit ngayon, may iba na siyang mga prioridad. Patuloy na pinag-isipan ni Tiny ang lahat. Sa tingin niya, hindi nga matalino ang taong iyon. Dahil sa buhay niya bilang isang kabalyero, natutunan ni Tiny na may mahigpit na hierarkiya sa pagitan ng mga aristokrata. Sa isip niya, ito na marahil ang katapusan ni Lord. Tiningnan niya si Emma at inisip na hindi naman ito kailangang maunawaan ang lahat, sa totoo lang, wala rin iyong saysay. Para kay Tiny, ang pinakamahalaga ngayon ay ang katotohanang wala nang babagabag sa kanila si Wolf. Ipinahayag niya sa lahat na sila ay malaya na. Nanlaki ang mga mata ng lahat at napako sa kanilang kinatatayuan, hindi makapaniwala. Hindi makapaniwala si Emma, totoo bang sila ay malaya na?
Itinuro ni Tiny ang isang direksyon at sinabi na iyon na ang huling pagkakataon para makabawi sa kanya. Lumingon si Emma sa tinutukoy habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata at nagsimulang manginig ang mga kamay. Lumapit siya sa bangkay ni Wolf na may matinding galit at sinimulang sipain ito ng buong lakas. Habang ginagawa iyon, binigkas niya ang pait at hinanakit na anak siya ng isang matagumpay na mga ngalakal, ngunit winasak ni Wolf ang kanilang pamilya. Kasunod niya, sinimulan na rin ng iba pang tao ang pananakit sa bangkay ni Wolf. May mga sumigaw na sana'y masunog siya sa impyerno, habang ang iba na may nagsabing ipaghihiganti nila ang mga kaibigang pinatay nito. Buong dalamhati at galit na binugbog ng mga babae ang walang buhay na katawan ni Wolf.